Ayan, magandang gabi po sa lahat. Kumusta po ang lahat mga ma'am sir? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Ayan, mga OFW. So, ayun mga ma'am sir, no? Kasi ang dami kong nababasa ngayon doon sa group ng legal action. So, I don't know kung meron pa bang naiiwan na kakarampot na pag-asa para mabawi yung mga pera natin. Pero kung kayo po ang aking tatanungin mga ma'am sir, so sa palagay po ninyo, meron pa ba naiiwan na kahit konting pag-asa na mababawi natin yung mga pera natin? Kasi sa mga nangyayari ngayon, sa mga announcement na binibitawan ni Sitaw, no? From HQ ng Sitaw, wala tayong makita na sincerity. Kung sincere ba talaga silang ibalik sa atin yung mga pera natin. Yan sabi nga ng abogado doon sa interview kaya Prof. Vincent sa Abante sa radyo, si Sitaw ay kailangan makipag-coordinate sa mga ahensya na to, which is sa SEC, no? And sa mga banks. Magpapatunay na interesado pa ba talagang ibalik, 'di ba? Interesado pa ba ang Sitaw na tulungan tayo? Kasi ang nakikita kong nag-i-effort ay tayong mga seller. 'Di ba? Actually nakakaawa na nga yung kalagayan natin dahil pera natin, magpapakahirap pa tayo, 'di ba? Magmamakaawa pa tayo para makuha yung mga pera natin. Basta yon mga ma'am sir, naway patuloy na ma-expose ito at magpatuloy yung interview. Sa ganun, kahit papano, 'di ba? Actually, malaking tulong yun, no? Malaking tulong yun sa progress na kinakarap natin ngayon. Ma-expose yung kinakarap ng libo-libong sellers dito. So, yung gobyerno, wala silang idea na ganong kalaking halaga ang hinahabol ng mga seller ng mga tao. Diba? Hindi lang dito sa Pinas, kundi yung mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. So, ayun, ipag-pray lang natin na sana magtuloy-tuloy at naway makarating sa Senado. Actually, dapat ito nga yung tinututukan na issue ng Senado kasi hindi nila alam yung kinakaharap ng libo-libong mga Pilipino, yung problema na to na kinakaharap nila. So, sana magtuloy-tuloy yung interview ng Abante sa radyo. And I don't know if it's true na possible tomorrow, makapanayam nila yung Securities and Exchange Commission. Hindi natin alam kung umiiwas talaga yung SEC, no? So, sinusubukan ng mga staff ng Abante sa radyo na kontakin yung Securities and Exchange Commission. Pero ito nga mga nakaraan is holiday, no? And kaya nahihirapan silang kontakin. Pero I don't know ngayong araw bakit hindi nila nakapanayam yung SEC. So, hindi natin alam yung reason. Pero hopefully, kasi ang sabi is pupuntahan nila mismo, no? Pupuntahan nila mismo yung Securities and Exchange Commission para naman malaman yung side nila, 'di ba? Para alamin kung ano yung masasabi nila sa issue na to na hinaharap nating lahat. So, importante na magsalita dito yung SEC. So, hindi pwedeng hindi sila magbigay ng komento, 'di ba? Dito sa mga nangyayari na to. And ito pa mga ma'am sir, nabasa ko ang post ni Prof. Vincent doon sa group ng legal action. So ito po yung post niya. Nakalagay dito, kayo na po bahala umusga, salamat sa mga tumutulong sa akin, malalaman din natin ang katotohanan. So nakalagay dito, BSP, regarding bank issue. Okay, nakalagay, Prof, meron akong cousin na nag-work sa BSP. Nag-inquire ako if meron bang email or instruction ang BSP sa mga bank regarding sa Sitaw bank account. Yan, regarding sa mga issue na na-decline o na nag-decline ang bank ng fund transfer ni Sitaw. So, nag-check siya and ang sabi niya sa akin, wala siyang makitang ini-issuance ng BSP regarding Sitaw Corporation. So, isa rin to kaya nalulungkot ako ngayong araw dahil hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. So, hindi natin alam kung day 1 pa lang ba is pinagloloko na tayo, no? Day 1 pa lang ba is wala na tayo palang dapat na asahan. So, basahin ko lang yung mga comment dito Isang kababayan natin, limas na talaga ang pera natin. 'Di ba? Yung iba nawala na ng pag-asa. Sa sikat ng araw ang naiisip ko. So, parang pinaparating lang sa atin ng information na to na natanggap natin na simula pa lang ay pinaglalaroan na tayo. Pero thankful lang din ako dahil merong nag-entertain sa atin, no? Merong nag-entertain sa atin na makapanayam yung mga seller ng Sitaw
no, para maihayag yung mga saloobin natin kasi akala ko wala nang makakapansin sa atin. Akala ko tuluyan ng aantayin na lang maglaho yung issue na to, no, hanggang sa makalimutan na. Tulad ng sinabi ko, hindi to basta-basta makakalimutan lang dahil libo-libong mga OFW, mga Pilipino, mga seller ang involved dito at bilyon-bilyon yung perang involved dito. Kaya ang hirap na sabihin na ibauna lang sa limot. Kaya nga po ang sigaw ng karamihan is naway makarating to sa Senado, naway maitaas to, no, yung mga problema ng mga tao hanggang sa Senado kasi ito talaga dapat yung nire-resolba ng gobyerno. Hindi ito pa yung isang nakakaloka. Wala lang, may nag-post, share ko lang, may nag-post kasi doon sa group na yung head ng marketing, kung natatandaan nyo si Miss Noemi, ayan, siya yung head ng marketing ng Sitaw, di ba po? So, nagbago na raw yung mukha niya. So, parang nagparitoke siya. So, hindi lang parang, nagparitoke talaga. Nagparitoke talaga. Possible, siguro, para hindi makilala, ganito, ganon. Kasi nga, dahil nga sa nangyari na to kay Sitaw. Pero, alam nyo guys, kahit anong tago ninyo, di ba, magparitoke pa kayo ng kung ano-ano, buong pagmumukha ninyo, kumalat na yan. Yung mga nagawa ninyo na hindi mabuti sa kapwa ninyo. Matatalikuran yung karma. Hindi kayo makakatakas sa karma. So, ayun lang mga ma'am sir. Anyway, kung merong update bukas, ayan, kung merong maganda-gandang update or ma-interview sa Abante ang Securities and Exchange Commission, ayan, gagawa tayo kaagad ng video dyan para ma-update naman kayo na mga nasa ibang lugar, mga kababayan natin, no, sa ibang bansa. So, ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong po ang video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!